Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the Feast of the Transfiguration of the Lord. Mga kapatid, hindi po ba kapag tayo'y nasa rurok ng ating kaligayahan, ayaw nating umalis, nais nating manatili sa komportableng kalagayan ng buhay natin. Ayaw natin na tayo haharap sa hirap o yung ating haharapin yung mga alam naman natin na magdudulot ng kirot sa buhay natin. Mga kapatid, hindi po maaari na tayo manatili na lamang sa cloud 9 ng buhay kasi hindi po posible ito na habang tayo'y buhay, makakaranas at haharap tayo sa maraming pagsubok, kirot at bigatin ng buhay. Pero ano nga bang purpose ng mga kirot ng buhay, ng mga bigatin ng ating suffering, ng ating buhay? Ito po marahil ang maaari nating mapulot sa ating pinagdiriwang na dakilang kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, hindi naman talaga nagbago ang anyo ng Panginoon, pero ipinasilip lang ng Panginoon ang tunay na anyo niya sa kanyang mga alagad. Ito'y pagkaraan na ipahayag ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang kanyang nalalapit na paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya na-confuse ang mga alagad, hindi nila ito maintindihan. Kaya ang ating Panginoon, 6 days after ng kanyang pagpapahayag ng pagpapakahirap, kamatayan at muling pagkabuhay, kanyang idinala sa isang bundok sina Pedro, Juan at Santiago. At doon, ipinakita ng Diyos, ipinasilip ng Diyos ang kanyang tunay na anyo. Na ito'y nabanggit sa ating unang pagbasa ngayon na tungkol sa vision ni Daniel sa ating Diyos sa langit, kung saan nakita niya na maliwanag ang lahat, gaya ng kung gaano kaliwanag ang anyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang ipinasilip sa mga lagad ang kanyang tunay na glory or anyo. At sa ating ikalawang pagbasa mula sa second letter of Peter, dito pinapahayag ni San Pedro yung katotohanan na sila ay naging saksi ng masaksihan na makita nila ang tunay na anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pong pinapahayag sa atin nito mga kapatid? Pinapahayag sa atin dito na mga kapatid sa buhay, kung haharap tayo sa mga bigati sa buhay, sapat na yung masilip natin ng Diyos, na huwag nating kaligtaan na sumulyap sa Diyos sa tuwing tayo'y nakakaranas ng hirap sa buhay. At ito yung nais na iparating sa atin ng dakilang kapistahan na ito, na kapag tayo'y sumilip na pasulyap sa Panginoon, makikita natin na magliliwanag din ang lahat ng bagay sa buhay natin sa kabila ng mga discomforts o mga pains or suffering na ating hinaharap sa buhay natin. Kapag po nakafocus, nakasulyap tayo sa Panginoon, magliliwanag ang lahat kahit na tayo'y nakakaranas ng kadiliman sa buhay natin. At ang dakilang kapistahan nito, yung papalit ng anyo, pagbabagong anyo ng Panginoon, hindi naman ito yung nakapokus yung pagbabagong anyo ng Panginoon. Pero yung nais marahil ng Diyos sa atin ay baguhin natin yung pananaw natin sa hirap. Na hirap ay hindi dapat tinatakbuhan. Ang hirap ay hindi lamang tayo parang pakiramdam natin nakalimutan o pinaparusahan tayo ng Diyos. Pero ang mga pagsubok na ito ay ibinibigay ng Diyos sapagkat alam niyang kaya natin, at yung mga pagsubok na ito ay pamamaraan ng Diyos para mapagpatibay, mapalalim yung ating pananalig o pagtitiwala sa Kanya, at higit sa lahat, ang mga pagsubok na ito ay pamamaraan ng Diyos
na patuloy tayong sumilip, sumulyap sa Kanya at makita natin, kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Nawa ito yung araw-araw mapaalala sa atin, mga kapatid, na mabago yung pananaw natin sa mga pagsubok sa buhay, sapagkat ang mga pagsubok sa buhay ay pamamaraan ng Diyos na araw-araw tayo'y na mapasulyap, mapatingin sa Diyos upang sa ganon tunay na magliwanag ang ating paglalakbay sa kabila ng mga kinakaharap nating hirap sa buhay. Nawa patuloy tayong sumulyap sa Panginoon at makita natin na sa lahat ng kinakaharap natin sa buhay, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe. Sa Litao Facebook page and YouTube channel, muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.